Magsisimula ang kwentong ito sa North Pacific na kung saan meron isang grupo ng mga professional divers ang naglahas loob na puntahan ang North Pacific na punong-puno ng basura. Kanilang susuriin kung may mga nakatira pa bang mga isda ang nabubuhay dito. Magsisimula tayo sa carafter na si Sofia at ang kanyang mga kasama, scuba divers, pati na rin ang kanyang asawa na si Chris, ang asawa ni Sofia at ang mga iba pang scuba divers ay naglahas loob na suungin ang kailaliman ng North Pacific. Habang sila ay patuloy na nagmamasid sa kapaligiran, ay meron silang natapuan na isang whale. Ngunit tila ito ay hindi gumagalaw. Kaya naman, kanila itong nilapitan ng unti-unti at kanilang nakita na ito pala ay wala ng buhay. Ngunit mas nagulat sila ng kanila itong nilapitan sapagkat nakita nila na ito ay mayroong bahas ng sugat sa kanyang katawan. Tila ba ito ay kinagat ng isang nilalang na ang hirap ipaliwanag. Ngunit isa lang ang kanilang kasiguraduhan. Ang gumagat dito ay hindi maliit na nilalang, kundi isang dambuhala. Nakita ng radar nila Sofia na may mga umaaligid sa paligid ng mga scuba divers, kaya pinabalik na nila ito. Ngunit ito ang nangyari. Isang pating ang nagpakita sa asawa ni Sofia, kaya naman ikinagulat ito ng kanilang grupo. Ngunit mas lalo silang nagulat nang makita nila na napakarami palang pating sa kanilang paligid. Makakabalik pa kaya sila sa bangka na sila ay buhay pa? O kaya naman ay kakainin sila ng buhay? Sila ay mas lalong kinabahan nang sila ay may naaninag na mas malaking nilalang. Nakita nila na ito ang pinakamalaking pating na nakita nila sa buong buhay nila. Kaya naman, halos sila ay hindi mahagalaw sa sobrang takot. Umuha ng sample specimen ng pating na yan, sabi ni Sofia sa kanyang asawa. Kaya naman, ito ay kanilang nilapitan ng unti-unti at tinangka ng kanyang asawa na tusuhin ang katawan ng dambuhalang pating. Tagumpay naman ang pagtusok nito sa katawan ng pating. Ngunit hindi niya alam, ito na rin pala ang huli nilang mga sandali. Sabi nga nila, lintik lang ang walang ganti. Na-realize ni Sofia na ang malaking pating na nakita ng kanyang asawa at mga scuba divers ay ang pating na matagal na nilang binabantayan. Pinakalanan pa nila itong Lilith. Isa-isang hilapan ng mga pating ang mga scuba divers. Ngunit ang asawa ni Sofia na si Chris ay himalang nakaligtas. Kasama si Chris sa mga kinagat ng pating, kaya naman dali-daling tumakbo si Sofia upang sagapin ang kanyang asawa. Tumalon si Sofia sa North Pacific at nagbabakasakali na baka nakaligtas ang kanyang asawa at baka ito ay buhay pa. Ngunit nang kanyang tignan ang kapaligiran nito, talagang nagulat siya sa kamay na nakita niya. Ito pala ang kamay ng kanyang asawa na si Chris. Kaya naman siya ay muling umahon, ngunit sa sobrang galit niya ay tinangka niyang patayin ang dambuhalang pating na si Lilith. Kaya naman pinalikan niya ito. Sinubukan niyang barilin ang pating, ngunit sa sobrang lahas nito ay hinila lamang siya pa ilalim ng tubig. At sa sobrang lahas ng pressure sa ilalim ng tubig, ang kanyang eardrum ay unti-unting nagdugo. Pamuti na lang at natanggal ni Sofia ang net na nakatali sa kanyang paa. Siya ay unti-unting umahon at siya ay himalang nakaligtas ng buhay.
Sa pagpapatuloy ng kwento ay may dalawang bata na namimingwit sa Paris River. Sila ay may nakita na bomba sa ilalim ng tubig. Kaya naman agad nila itong inireport sa mga pulis. Dito napapasok ang karakter na si Adil na siya namang nagbigay ng statement patungkol sa bomba na nakita nila sa Paris River at siya rin naman ay umalis agad. Samantala, si Sofia naman ay nasa Marine Sample Center at siya ay nagbibigay ng lecture sa mga bata. Isang bata ang nagsabi sa kanya patungkol sa baha na matay na scuba divers. Kaya naman hindi na ito kinaya at siya ay agarang umalis. Isang babae ang nagpakilala sa kanya na nagngangalang Mika at sinasabi nito na alam niya kung nasaan ang pating na pumatay sa kanyang asawa. Ipinakita ng hacker na kaibigan ni Mika kung nasaan ang location ni Lilith at laking gulat nito na ito ay nasa parehas na lokasyon nila ngayon, which is Paris. Pagsapit ng gabi ay pinuntahan nila Mika at ng hacker ang lokasyon kung nasaan ang pating na si Lilith at gusto nila itong makita. Kaya naman sila ay nagkaroon ng plano na tignan ito at magdadive sa tubig itong si Mika. Habang tinitingnan ni Mika ang paligid ay meron siyang naaninag na anino ng pating. Siya ay tatangkay na sana itong kagatin. Ngunit biglang dumating ang mga pulis. Kaya naman siya ay dali-daling umahon at nagpakita sa mga ito. Habang kasama nito ay tumakbo papalayo at bumalik sa kanilang hideout. Inanong si Mika ng pulis kung anong ginagawa nito sa Paris River at sinagot naman ito ni Mika. Sinabi niya na mayroong dambuhalang pating sa lugar na iyon, ngunit hindi naniwala ang pulis sa kanya dahil hindi pa raw niya ito nakikita sa kanya sariling mga mata. Sabi nga nila, to see is to believe. Kinabukasan ay binalikan ng mga pulis ang naturang lugar at upang malaman kung talaga bang mayroong dambuhalang pating sa Paris River ay sila mismo ang sumuong sa ilalim ng tubig. Habang sinusuri nila ang ilalim ng tubig ay bigla namang nakita ni Mika si Sofia na nag-aabang sa ibabaw ng bangka kasama si Adila isang pulis. Kaya naman nakita ni Mika at napagtanto na ginawa nga nilang hanapin ang pating sa Paris River. Sa takot ni Mika na baka patay nila ang pating kapag kanila itong nakita, ay agad naman itong tinawagan ng kanyang kaibigan na hacker at pinapatay nito ang radar kung saan nakikita nila at namamonitor ang dambuhalang pating. Tinignan ni Sofia ang kanyang radar ngunit hindi na ito gumagana dahil pinutol ang hacker ang connection. Kaya naman nataranta si Adil at si Sofia dahil wala na silang vision sa pating na dambuhala. Samantala, mayroong naaninag ang mga pulis na ring anino ng pating at nahumpirma nila na totoo ang sinasabi ni Mika. Kaya naman dali-dali sila pumahon ng tubig dahil baka sila ay lapain ng pating. Pagbalik ni Adil sa base ay tinanong niya ang commander nito kung pwedeng ipasara ang area na yun. Ngunit tumanggi ang kanyang commander dahil mayroong gaganaping triathlon sa susunod na araw. Kaya naman nagpasama si Adil kay Sofia sa mayor's office upang kausapin ang mayor na sana huwag nang ituloy ang gaganaping triathlon sa susunod na araw. Ngunit sa kasamang palad ay hindi pumayag ang mayor sa gusto nilang mangyari. Kaya naman naplano na si Adil at Sofia na huliin ang dambuhalang pating. Sila ay humingi ng tulong sa kaibigan hacker ni Mika upang i-track kung nasaan si Lilith. Kaya nakita nila ito sa catacombs. Kaya naman pagsapit ng gabi ay agad-agad nilang pinuntahan ang lugar kung saan namamalagi ang malaking pating. At habang sila ay nagmamasid sa paligid, ay naramdaman nila na nandito na ang dambuhalang pating sa kanilang kinatatayuan. Nakaaw ng lahat buhod kay Mika, kaya naman sinabihan siya ni Sofia na umahon na, pero pinairan ni Mika ang kanyang katamahan.
dahil naniniwala siya na siya raw ay maiintindihan ng malaking pating. Buti ba yung pating nakakaintindi ay tanga? At nabutan na nga siya ng pating. Kaya naman sa mga oras na ito ay wala na siyang magawa kundi titigan na lamang ang palikpik ng pating. Sinubukang iligtas ni Adil si Mika sa kapamahan, ngunit huli na ang lahat dahil nagsimula nang lumapit ang malaking pating at siya ay sinunggaban ng malaki nitong pangil. Kaya naman si Mika ay namatay sa katamahan. Sa mga oras na ito ay kanya-kanya ng takbuhan ng bawat tao at nagsilitawan na ang maraming pating sa ilalim ng tubig. Kaya naman itong si Adil ay dali-dali na ring umahon at kanyang ililigtas ang kanya sariling buhay. Ito lamang ang tanging dagusan papalabas, kaya naman walang choice ang mga tao kundi bumalik sa tubig at mag-dive at kanya-kanya na sila ditong nagtutulahan. Marami ang namatay sa insidenteng yun, ngunit maswerteng nakaligtas si Sofia. Siyempre siyang bida sa pelikulang ito. Talagang makakaligtas yan. Katunayan kasama pa ni Sofia si Adil na nakaligtas sa trahedyang ito. Matapos ang trahedya ay binalikan ni Sofia at Adil ang lugar kung saan nangyari ito at nakita nila ang isang malaking pating, ngunit hindi ito si Lily. Pero dahil dito ay kinuha nila ang pating. Nag-undergo sa experimentation si Sofia patungkol sa katawan nang nakita nilang pating at kanyang napagtanto na parang mayroong kakaiba sa katawan ng nahuli nilang pating. Kaya naman kanya itong tinignan. Kumuha siya ng isang baliit na kutsilyo at hiniwan nito ang tiyan ng pating. Laking gulat na lamang ni Sofia na mayroon itong maraming anak at kanyang na-realize na ang dambuhalang pating ay sadyang mapanganib. Dahil madali na lang ito makakapagparami sapagkat hindi na nito kailangan ng lalaking pating para mabuntis. Kaya naman na plano sila Sofia na pasabugin na lamang nila ang kinaroroonan ng mga pating kasama ang dambuhalang pating na si Lilith upang hindi na ito rumami. Habang isinasagawa nila Sofia ang pagpaplan ng mga bomba sa ilalim ng tubig upang pasabugin ang mga pating, asabay naman nito ang magaganap na triathlon. Ayan naman isa lang ang aking masasabi. Happy kayo today, iyak kayo later. Tagumpay na napasabog nila Sofia ang kuta ng mga pating, ngunit sa hindi inaasahan, hindi pala kasama sa mga nasawi ang dambuhalang pating. Kaya naman, hindi pa tapos ang laban. Walang kalay-malay ang maraming taong kasali sa triathlon na papunta na pala sa kanila ang dambuhalang pating. Sa kalagitnaan ng kompetisyon ay isa-isa na ngang tinibog ng pating ang bawat contestants na parang ito ay kumakain ng kanyang lunch. Kaya naman to the rescue ang mga sundalo at kanilang pinupabaril ang mga pating sa ilalim ng tubig. Ngunit ang hindi nila alam ay may mga bomba pala na nanatiling hindi sumasabog simula pa noong World War. Kaya naman dahil sa kanilang pagpapabaya ay may isang bomba na nagalaw ang isang pating sa ilalim ng tubig at ito ay biglang sumabog ng malahas. Boom! Sabi nung pagtunog ng bomba at hindi nila alam na dahil sa pagsabog nito ay magagalaw din ang iba pang bomba na hindi sumasabog simula pa noong World War. Kaya naman ang mga ibang bomba ay sumabog na rin. Kaya naman nagkaroon ng matinding sakuna sa area na ito at hindi inaakala nila Sofia ang mangyayari pala dito ay kalunos-lunos dahil ang buong Paris sa mga susunod na sandali ay lulubog sa tubig at hindi rin nila aakalain na dahil sa pangyayaring ito
ang Paris ay magiging tahanan ng maraming pating. At dito nagtatapos ang kwento ng pelikula. Kaya naman sa mga susunod pang pelikula, sana ay abangan po ninyo ako. Muli, ito ang inyong lolo, Gitarisma. Like, comment, and subscribe. Bye-bye!